The Land Transportation Franchising and Regulatory Board has signaled a possible 1 peso fare increase for jeepneys. According to LTFRB Chairman Chofino Guadis, the hike will be across the board with no per kilometer adjustment to avoid burdening commuters. The board may announce the increase next week if global oil prices exceed $80 per barrel. As of now, Dubai crude is nearing that threshold at around $70 per barrel. The proposed hike comes in response to transport groups' call to ease the impact of rising operational costs. Now let's get some reactions about that from our transport group. We have Modi Floranda, National President of Piston, joining us now via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Ka Modi. Magandang umaga po sa inyong dalawa at sa ating mga tagapanood. Opo. Bye-bye. Magandang umaga. Opo. Sir, gusto lang po natin na i-confirm kung kasama po ba yung grupo po ninyo sa umapela ng taas pasahe? Sa bahagi po ng piston ay wala po tayong pinapile sa LTFRB. Kaugnay dito sa mga ng dagdag pasahe dahil ang tingin natin ay mawawalan din ng saysay. Lalo na sa ngayon ay malaking napipintong planong pagtataas na halos sa abot ng 5 pesos per liter, yung may dadagdag next week. Kaya yung piso ay hindi na mararamdaman ng sektor ng transportasyon yan, magdudulot lamang yan ng kalituhan at pahirap sa ating mga driver, sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan. Kaya masan sa amin ay masan tingin po namin ay dapat ang aksyonan ng gobyerno dito yung pagtanggal doon sa masyadong mataas na buwis sa produktong petrolyo. Dahil kung titingnan po natin, ay mula po noong 2024 hanggang sa ngayon ay halos maabot na po ng 13,500 pesos yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator. Dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng pamilya. So Kamodi, ang hinihingi nyo imbis na magtaas ng fare hike, magtaas ng presyo ng pamasahe, mag-ano na lang, yung tinatawag nilang excise tax ay tanggalin? Opo, mas yung nakikita natin na magre-resolve doon sa kalagayan natin sa ngayon para hindi lamang yung isang sektor yung makinabang, kundi ang makinabang yung ating mga mamamayan. Sapagkat pag tinanggal po natin yung excise tax sa langis at bawasan yung VAT sa langis, ay may malaking epekto yan pagbaba ng mga bilihin. At kahit papaano ay makakasabay yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa at ng ating mga mamamayan. Kamodi, so yung pagtanggal, ito ba ay naipaabot nyo na sa LTFRB or sa Department of Transportation? At open ba kayo if ever? Kasi napag-usapan ata ito noon na pwedeng pag-usapan daw ang suspension ng excise tax kung hindi pwedeng tanggalin. Opo, at malino na natin na ilalatag yan dahil sa mga sharing na mga naganap na mga dialogue noon na talagang sinasabi natin na mas ang kailangan talagang galawin dito yung VAT at yung excise tax sa langis. At kung hindi man kaya talagang totally na mawala yan, at least bawasan ng yung VAT, bawasan ng 6%, yung sa excise tax ay bawasan din, at malaking tulong, hindi lamang po sa ating sektor, kundi sa buong mamamayan. Opo, Kamodi, meron po kasing sinasabi dito din yung mga bus company naman, nag-withdraw daw po ng kanilang request for a fare hike dahil daw mas bumababa ngayon yung mga sumasakay sa kanila dahil mas marami na ngayon na sumasakay sa mga bus, sa mga modern jeepney, sa mga yung mga TNVS, yung sa mga traditional jeepney po ba natin, may ganun din po ba tayo nakikitang problema? Sa atin ay hindi naman tayo nawawala ng pasahero kasi mas mababa yung ating pamasahe. Kahit sa mga modern, ay mas mababa yung pamasahe natin sapagkat minimum po natin ay 13 pesos lamang yung ating minimum at yung sa modern ay umaabot po ng 15 yung kanilang minimum na pamasahe. Kaya tayo naman ay sa bahagi natin ay hindi naman natin nakikita na makaka-epekto itong plano ng LTFRB.
Kamodi, para maintindihan din ng publiko, no? Kasi medyo mahirap din ang sitwasyon ng mga driver natin dahil very erratic, paiba-iba po ang presyo ng gasolina. So, on a daily basis, on the average, magkano ba ang netong na iuwi ng isang driver natin para sa pamilya niya? Sa ngayon po ay kung bumibiyahe ang isang driver ng 12 to 16 hours o hanggang 18 hours, ay nakakapag-uwi sila ng 600 hanggang 700 for piso. 18 hours? Na yun na po yung kanilang, yun na yung kanilang take home, yun na yung kanilang para sa kanilang pamilya. Ang isang nagiging malaking problema din natin, kinabukasan ay walang biyahe yung ating mga driver kasi meron silang karelibo sa mga sasakyan. So yung 18 hours na yun, Kamodi, parang double shift na yun sa kanila. So in essence, kung 600 to 800, lumalabas parang 300 yan per day. Opo. Yun po yung lumalabas po. Kamodi, meron din po ba tayong balita tungkol dun sa mga impormasyon na nai-relay po sa inyo tungkol dun sa programa ng pamahalaan, yung kanilang i-roll out soon na 2.5 billion pesos na fuel subsidy sa mga jeepney, sa mga bus, and the rest? Sa atin ay kung sa biglang tingin po ay makakatulong yung ibibigay nilang subsidiya. Palagyan natin na 6,500 na naman yan. Pero pag tininan po natin sa pangmatagalan, ang 6,500 po halos 4 na araw lamang na kinukonsume ng ating mga driver at mga operator. Kahit ang sinasabi nga po namin, sa isang tingin makakatulong, pero sa esensya hindi po nire-resolve yung usapin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya matan sa atin, mas ang tinutulak natin, kung kaya magbigay ng subsidy, bakit hindi nyo kayang ikansila yung mataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang yung mga driver at mga operator yung makinabang, kundi pati yung ating mga mamamayan ay makinabang. Dahil alam naman natin na kapag bumaba po yung presyo ng petrolyo, bababa yung mga pangunahing serbisyo at pangangailangan po ng ating mga mamamayan. Pero Kamodi, nakapag-usap na ba kayo with Secretary Vince about yung mga possible programs? Hindi pa po. Dahil nung kami nagpitik sa DOTR, nung nakaraang linggo ay gusto natin siyang makausap, pero ang batay doon sa kanyang staff ay wala daw siya sa DOTR, kaya hindi po tayo nakaharap. Paano, Kamodi, kaya kung hindi talaga kaya, sabihin na natin hindi kaya tanggalin ng excise tax or bawasan, amenable ba kayo na pag-usapan na magtaas pasahe na lang, na may mekanismo na kung ito ang tinaas ng fuel, may nagtitrigger na automatic taas pasahe, tapos pag bumaba, babalik sa dati? Mas mahirap po yun na parang pinaglalaroan natin yung usapinong pamasahe dahil malaking epekto din yan sa ating mismong mga commuters. Kaya talagang ang sinasabi natin, kung magbibigay ng pagtaas ng pamasahe, halimbawa, yung sinasabi ni Chairman Guadis na magbibigay sila ng piso, ay malaking kabawasan din yan doon sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan. Kaya mas ang talagang tingin natin ay dapat talagang umaksyon mismo si Bongbong Marcos na kung paano niya isuspindi o bawasan yung mataas na buwis sa produktong petrolyo. Kasi ang sinasabi nga po namin, mula po noong 2024 hanggang sa ngayon, halos 13,500 pesos na yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator. Ay walang ginagawa yung ating pamahalaan para matugunan yung pangangailangan ng ating mga driver. Siguro hingi na lang din po kami ng tugon po mula po sa inyong grupo tungkol po dito sa mga ilang mga pagbabago at pagkilala ng DOTR doon sa PUV Modernization Program. Sa atin ay ang sinasabi natin kay Secretary Bindison na tayo nakipagtalastasan sa kanya ay sa balangkas ito dapat nung rehabilitation at mas dapat ang suportahan ng gobyerno yung ating mga lokal na mga bodybuilder, halimbawa yung Francisco, yung Sniffer Motor, yung Saraw at iba pang mga lokal na gumagawa ng ating public transport. Mas dapat ito yung tulungan ng ating pamahalaan sapagkat kapag ito po ang tinulungan ng gobyerno ay pag-angat po ng ating ekonomiya at pagluluwal yan na mas maraming trabaho sa ating mga lokal na mga manggagawa. At siyempre, yung pinakaano pa rin yan, pagkakapagmintina ng hanap buhay ng ating mga driver at mga operator. Pero dahil kung sa usapin ng programa po ng PTMP ay lagi tayo nakatanaw
sa mga dayuhan, ay kailanman hindi po unlad yung ating public transport. Ang ang pinapaunlad lang po natin dito, yung mga foreign o yung mga dayuhan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Modi Floranda, National President of Piston. Maraming salamat po at maraming salamat. Ingat po kayo lagi.